Oh, hindi pa ako tapos. Di ba si Sara Duterte, kabit. Pabembang. Sakit ba? Sara Duterte, pabembang. Binibembang, pati warek. Aray. Aray ko. Ano? Sakit? Pakinggan mo to, ha? Sara Duterte, kaya pala, ano ha, loves na loves ni Sammy Uy. May padala palagi saan? May padala palagi sa bank account, kaya pala. Kita mo yung mga tinginan, no? God gave me you. Show me what's real. There's no July. That's how it. You know. Ooh. Mga tinginan, no? Si speaker, nakatawa lang yan, pero nagmumura yan inside. Pakinggan natin to. Si Sara, nagpupunta sa BJMP, binukin ko yan. Nagpunta siya ng BJMP sa... Oh, kita mo, nagpupunta pa BJMP. Ano yan? Nagpapabembang din doon. DDS! Ba't pupunta BJMP? Nagpapabembang din. Wala kang puso, hayop ka. Ting talaga, oh. Grabe talaga si Sara. All around. Magnanakaw. Taksil sa bayan. Nagpapabembang. All around. Hoy! Ma'am Lorna Matipo, Sir Nyolo, belated happy birthday daw po. Ma'am Mirna Aide, thank you po from Pensacola, Florida. Salamat po, Ma'am Lorna Matipo and Ma'am Mina Haide. Thank you po. Ingat po kayo dyan. God bless. Ayan po si Ma'am Mirna Haide. Pangalan pa lang po. Alam nyo na. Pag letter A ang dulo, ibig sabihin matatanda yan. Lahat naman dito matatanda. Pag dulo A, Mirna, Lorna, yan. Imelda. Shoutout po Ma'am Mirna, Ma'am Lorna. Mga kulubot. Beses, alas 11 ng gabi. Tapos may isa pang beses pala siyang nagpunta bago yung alas 11 ng gabi. Oh! Ang BJMP po ay yung BJMP Camp Bagong Diwa. Kulungan po siya. At ang mga nakakulong doon yung mga high-profile criminals. Nandun din po si Tebes. Nandun din si Ka Angel ng Iglesia ni Cristo. At Sara, alam ko kung bakit ka dumadalaw doon. Nandun din yung kakilala mo, yung kuya-kuyahan mo na dati ng tao ng tatay mo, ibinigay sa'yo, inalagaan ka, naging BPSG mo. Alam lahat ang tungkol sa buhay mo. Nako! Since mayor ka pa. Tapos, yung taong yun, kaibigan ko. Kaya nung linabas ko na dumadalaw din ako sa BJMP, pinakita ko, di ba, yung ID ko, tapos yung tatak ko. Isang tao lang ang dinadalaw natin. So, anong dahilan na sa loob ng 3 taon, hindi mo dinalaw si RM, Oy! Tapos ngayon, dumadalaw ka? Alam ko naman kung bakit. At alam mo rin kung bakit ayoko sa'yo. Kasi alam ko yung katotohanan. Alam ko yung confidential fund. Oy! Alam ko yung pagiging attitude mo. Oy! Pagiging maldita mo. At Oy! pagiging sinungaling mo. O, interviewin kaya natin si Pebbles. Sa tingin nyo, press 1. No, interviewin natin si Pebbles. Ilan ba ang binembang ni Sara? Interviewin natin to. Alam ko lahat. Lahat. Kaya ayoko interviewin natin. sa'yo. Hindi lang kasi alam ng mga tao yung totoong eksena mo. Pero yung kuya-kuyahan mo, na kaibigan ko, kinuwento niya sa akin lahat. Alam ko ang mga katarantaduhang ginagawa nyo. Nako. Kaya consistent ako na ayoko sa inyo. Pinagsisisihan ko na sinuportahan ko ang si Duterte. Pero ikaw hindi kita sinuportahan. Kilala na kita. Diyos ko. Excuse me po. Dumadalaw ka sa BJMP dahil chinecheck mo na baka may gumamit dun sa kuya-kuyahan mo. Nako. Delikado ka na, Sara.
Sara, delikado ka, sabi ko sa'yo. Baka mamaya wala na dun, di ba? Dahil yun yung nakakaalam ng lahat ng totoo. Kung ano ang confidential fund, intelligence fund, ang Mary Grace Piaros, ang pagnanakaw nyo, ang pagpapapatay nyo, lahat-lahat. Nako po. At dun siya nakakulong pero hindi siya pwedeng patayin dun. Pag nasa BJMP ka, hindi ka pwedeng patayin. At pag Senyoro, love na love ka ni Mirna Haide. Hindi pa man kami kulubot, may rayuma lang. Ayun, thank you po salamat po, maraming salamat po, Ma'am Mirna Haide, Ma'am Lorna, thank you po. Ayan po mga magkakapatid yan mga magkakapatid yan, na wala daw kulubot, mere. Thank you po. Salamat po, ingat po kayo dyan God bless po. pinatay si RM, ikaw ang mananagot. Nako. Pumunta ka doon. Ito po ang eksena niya Pumunta siya doon. Kinausap niya yung warden. Yes. Ang sabi niya is, magpapa-project siya. Dahil daw mga PDL nga, nakakulong nga naman. Inaantok na ako. Nakakulong na nga naman. Ibigay daw yung mga pangalan ng mga anak. At siya raw ang tutulong sa pagpapaaral. Sinabi niya yun, hindi sa harap ng lahat Sinabi niya yun sa warden. So etong warden, pinatawag isa-isa yung mga nakakulong dun sa Annex 2. Kung saan nakakulong yung kuya-kuyahan niyang yun na tumulong sa kanya ng eleksyon, na kaibigan ko. Kinuha niya yung mga pangalan ng mga anak, tapos pangalan ng asawa saan nakatira. Malakas ang pang-amoy nung kaibigan ko na kay Sara yun. Hindi siya nagbigay ng pangalan. Hindi niya binigay yung pangalan ng mga anak niya at ng asawa niya at kung saan nakatira. Kasi alam ng asawa ko ng kaibigan ko yung gagawin ni Sara. Pakikidnap niya yung mga bata, papapatay niya para hindi magsalita si Caramil. Ayan, sinabi ko na Caramil, si RM, na tungkol sa kanya. Chine-check niya lang kung nandun pa yung kaibigan ko. Yun ang eksena mo. So, nung nakita mo at matindi talaga si Sara. Sabi ko sa inyo po. Sabi ko sa inyo, si Sara Duterte po, tandaan nyo, tandaan nyo po ito. Ang tanging kilala lang po talaga natin lahat dito ay sino? Si Digong. Dahil siya lang po ang naging presidente. Ngayon, si Sara po ay bigla na lang tumakbo yan. Bakit? Kasi nga anak ni Digong. Pero wala po tayong kaalam-alam kung ano ang tinatago ni Sara Duterte. Ngayon na lang po natin nalalaman ang mga tinatago ni Sara Duterte at ang tinatago nila Digong. Ngayon lang natin nalaman yan. Pero regarding sa kay Sara Duterte, wala tayong talagang alam. Dahil si Digong, may mga idea na po tayo noon na si Digong po ay mamamatay tao talaga. Alam din natin yung Davao Death Squad bago pa man siya maupo. Alam din natin yung Davao na paligiran niya ng mga karahasan. Kaya nga napili siya dahil inaakala natin na siya ang magbabago dito sa ating bansa, pero lalo tayong nalubog sa Kumunoy. Pero wala tayong ka-background kay Sara Duterte. Tandaan niyo po yan. Wala tayong ka-background kay Sara Duterte. Ngayon lang natin nalalaman ang totoong kulay ni Sara Duterte. Hindi katulad yan ni Digong. Kahit papaano, mga 20%, 30% ni Digong nalaman natin bago maupo yan. Pero si Sara totally wala po tayo. Dahil dinala lang siya dahil Duterte. Yun lang ang tanging bala ni Sara. Kaya siya tumakbo ng vice presidente kasi nga nagwala siya sa Malacanang, kung nakakalimutan nyo. Nagwala po si Sara sa Malacanang dahil pinipili ng tatay niya si Bongo kaysa sa kanya. Pinipili ng tatay niya si Bongo kaysa sa kanya. Ngayon, gusto ni Sara siya piliin pero hindi siya pinili, si Bongo. Hanggang sa napagkasunduan, magbibisi presidente siya kasi nga
Bakit siya nag-vice presidente? Kasi nga, walang dating si Sara. Wala po siya, hindi siya kilala. Hindi naman pwedeng bumoto ng basta Duterte lang. Iba naman yung gagawin mo, iba rin yung gagawin at ginawa ng tatay mo eh. Pero ngayon, ayun ang pinapalabas nila. Pinagmamalaki nila, yung piniflex nila, yung Duterte na tatay nila. Pero yung mga yan, ano ba ginawa? Kita nyo? Oh, Duterte, si Pulong hindi pumapasok. Hindi nagtatrabaho, walang ginawang congressman. Yung ba yung Duterte? Oh, sabi ko sa inyo eh, si Digong lang po ang nakasanayan natin, nababasa natin na tao eh. Oh, si Baste, adik pala. Lakas magshabu, lakas magchongke. Si Kitty, chongke din. Oh. Kumbaga, si Digong lang ang nakakikilatis natin. Etong si Sara po, ang dami pong tinatago. Ayan na nga po yung kay Sammy Uy. Ang nababalita nga po, bakit naman magbibigay si Sammy Uy kay Sara Duterte? Siya po ang primary sponsor ni Sara sa pagtakbo sa vice presidente. Oh. Ang balita po ay sugar papa. Kasi hindi natin nakikilala si Sara eh. Marami pong tinatago eh. Oh. Pero nyo po, 33 million every month ang dinideposit sa account ni Sara. Love na love niya si Sara. Ano yun? Asukara... di umano ay asukarera, papa. Grabe si Sara, no? Sabi ko nga sa inyo eh, si Sara all around. Magnanakaw, taksil sa bayan, di ba? Nakamiyo, minsan, nakamiyo na nakalipipes. Kasama si Sulaika. Di ba? Ibang klase to si Sara. At ngayon, kitang-kita nyo po, desperado si Sara. Para sabihin mo na, ready na ako maupo. Kita mo, ready siyang maupo. Ready talaga siyang maupo. Desperadong galawan. Pag tinanong ka dapat, handa ka naman maging presidente. Siyempre, ang sagot mo dapat, hindi, may presidente tayo eh. Diba? May presidente tayo, pero siya iba sagot niya. Handa na ako maging presidente. Grabe. Kaya po hindi nauubusan yan, kita mo. Sugar papa. Si Sammy Uy. Diba? Yan ang kumakalat po ngayon na issue. Diba? Ang laki po ng binigay ni Sammy Uy sa kanila. Milyon-milyon. Sinagot po ang kontrata ni Sara. Oh. Favorite. Pinapunta mo pa si Joyce dapat eh. Eto dapat kine-question ka dito. Nung hindi ka na pumupunta, may pinapapunta kang babae. Si Joyce dapat na naging USEC ng PMS. May position ba siya sa opisina mo? Hoy Joyce, dapat makinig ka ha. Wala akong pakialam kahit lawyer ka. Oh. Anong position mo dun sa sa OVP? At bakit nagpupunta ka dun sa Camp BJMP dun sa kaibigan ko? Hindi ka niya lawyer para pumunta ka dun at wala kang pinaglolawyeran dun. Joyce, dapat. Kilala kita. Alam ko yung pinlanan nyo kay BBM. Alam ko. At kaibigan mo yon si Caramil. BFF kayo. Kayo nila Sara. Si Kirara. Si Monsayak. Diba? Yung mga taga-Baste. Kasi yung kaibigan ko na yan, graduate din sa Baste. Kabarkada nyo. Nagginago nyo. 3 taon na dun, hindi nyo tinulungan. Tapos ngayon chinecheck nyo, baka may tumutulong. Nako. Dinadalaw ko yun. Nako, ang daming pasabog. Ang daming pasabog. Ha? Hindi pa man February, kompleto na ang impeachment complaint. Ha? Hindi pa po February, parang kompleto na ang impeachment.
Impeachment complaint. Marami na kaming napagkwentuhan. Nasa akin lahat. Wala kayong pwedeng gawin sa kanya. Wala rin kayong pwedeng gawin sa akin dahil inaibigay ko na rin sa iba. Nako, yan yung sinasabi ko sa'yo, Pebbles. Ba't sinabi mo yan? Nag-uusap kayo ni ano eh. Sabihin ko na ba, Pebbles? Si Pebbles kasi nakipag-meeting po to. Si Pebbles po, Zoom meeting eh. Nadulas na naman ako. Nakipag-Zoom meeting si Pebbles. Na kung ano man mangyari sa kanya, sinabi niya na ay yung tungkol kay Sara Duterte. Kaya wala pong kawala si Sara dito. At huwag na kayong magulat kung si Pebbles ay tumistigo sa impeachment. Ready na yan. Alam ko lahat ng katarantaduhan ng OBP. Pero wala akong magagawa kung hindi ko naman kayo pinipilit maniwala sa akin yung makakanood nito. Pero lagi niyong tatandaan, hindi po ako sinungaling at hindi ako mapaggawa ng kwento. Hindi kailangan. Wala akong mahihita dyan. Magsasabi ako ng totoo para sa tao, para makaiwas sila sa inyo. Diba? Doon sa mga fan ng mga Duterte, go lang, Diyos ko. Wala kaming pakialam dyan. Magpakabaliw kayo. Diba? Basta ako alam ko yung totoo, ayoko sa'yo, sinungaling ka, magnanakaw ka din, anong ginawa mo sa confidential fund, diba? Kahit nga hindi kayo impeach magpaano ka na lang, imbestiga. Nang malaman naman namin kung anong ginawa mo sa confidential funds at intel funds. Ulitin ko ha, magkakilala tayo. Isa lang yung taong dinadalaw mo. Pinupuntahan mo sa BJMP. Biro mo si Sara dumadalaw sa BJMP, oh. Nakakadalaw sa BJMP, oh. May pailalim talaga eh, sabi ko sa inyo. Napaka-misteryosa po netong si Sara Duterte. Marami pong madami pong tinatagong baho si Sara Duterte talaga. Kailangan po talaga ma-impeach to. Mabuksan sa impeachment ang baho na ito. At yung mga nagsasabi pong mga bobo talaga mga DDS eh. Sabi ng mga DDS, pinabubuksan nyo yung bank account, na-withdraw na yon mga tanga. Sabi ng mga DDS, ang tagal na nun eh. Ba't ino-open nyo pa na-withdraw na yon? Paano bobo, man. Anak ka lang po. Nag-post kasi ako sa FB ko. Tapos, sabi nila, bobo nyo, paano nyo yung pera ni Sara? Na-withdraw niya yan, tagal na nun. Bobo talaga ng mga DDS, no? Di talaga sila nag-iisip, no? Alam mo, sa bangko, may tinatawag na database. History of records. Kahit i-withdraw ka, may pera o wala yon, importante doon yung history ng records. Transaction history. Nasa database yon. Kahit mamatay na kayo mga DDS, nandun pa rin yun. Aray ko. Kahit inubusan ni Sara yon, ang importante doon, yung transaction history na nasa database ng bangko. Ang bobobo nyo. Dapat sa inyo, bobobo na ito mga itong hype na to eh. Isang tao lang, kaibigan ko at kuya-kuyahan mo. Lalabas din yan yung katotohanan na magkaibigan kayo. Ang dami-dami nyo ang pictures. Ang bait-bait nga sa'yo. Diyos ko. Dahil lang kay Harry Rocket sa pera, pinagpalit mo. Diba? Chururut to sa akin, hindi ka makakapunto sa akin. Sabi ko nga, kayang-kaya ko kayong basagin lahat. Lahat kayo, kaya kong basagin. Maski yan si Gutesa, kayang-kaya kong basagin yan. Tao mo yan. Huwag kayong umarte, tao mong bobo na INC na hindi nagbabasa ng tamang script. Tapos bobo pa yung gumawa ng script, si Mike Defensor. Bobo pa yung lawyer, sinungaling pa si Aw. Aw. Marcoleta. O siya, Sara, baka sa susunod magkita tayo sa BJMP, ha? Pumasok ka, huwag kang pasilip-silip lang. Chururut to sakbe. Ang lakas ng loob niyong umupo
talaga sa pagiging presidente, mga kriminal naman kayo. Hindi na kayo nahiya. Diyos ko, patawarin yung sila katakan ng mga kasalanan nila. Sila yung mga siraulo at boboting charot. Chururut to sokbe. DDS. Mga bobo DDS. Ano? Ano mga DDS? Kamusta na? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga DDS. Ayan po Ayan po si Pebbles. Si Sarah po, may pailalim talaga. May pailalim. Sa kasarian niya, pailalim. Pwede siyang makipagkamayan. In English, fingerprint. At pwede rin siyang makipagbembengan. In English, makipagbembangan. In English, What the fuck? Hi friends and not friends and not friends. okay. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam yung lahat, ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at puot, hindi ito matatapos.
kamkam ninyo lahat.